Medyo kinilabutan ako dito. Alam niyo ba kung bakit sinasabi yung Hindi, ewan ko consider to as pamahiin. Wala pa, kinigilabutan na ako. Hindi ako sure kung pamahiin to. Hindi ako. So, correct me if I'm wrong na lang sa mga viewers. Ganyan. Alam niyo ba yung reason behind saying Hello! Welcome! Another episode na naman with the usual podcast. Your weekly tambayan. So, I'm your host again. It's Ishan. Jao, Repin Underground Limited. Kenny. Hi, ako si Lance. So, ayun. Lumipas na naman ng isang linggo. Kamusta kayo? Traffic. 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 The usual Sa traffic. December, man. December. Every week. Ganito talaga. Pero hindi yun yung actually parang kausap ko si Lance kahapon. Yung tanong ko sa kanila, parang bakit gano'n? Ang daming tao sa labas. Pero wala silang ginagawa. As in, like, tambay lang talaga sila sa labas. Parang gano'n. Gusto lang nila maano yung BGC breeze. Gusto lang nila maano yung... Baka naman meron silang ginagawa din. Hindi, weird. As in, nakaupo lang sila. Ano bang ginagawa ng tao sa BGC? Nakupo. Saan? Naglalakad kami ni Sed nun. Tapos parang, ang daming tao. Like, sobrang daming tao. Pero hindi sila maingay. Hindi mo alam kung totoo ba silang tao o nasa simulation ka. Parang ganun. NPC moment. O NPC yung mga... As in ano NPC ba? Hindi alam na yun ba? Non-playable characters. Okay. Yun yung mga pinapatay mo sa GTA. Yung mga sinasagasaan mo dun. So, kunyari ko yung main character, di ba? Tapos yung parang babang... CJ! Si CJ ka. Naglalakad kami, tapos here we go again. daming tao, pero walang ingay, ganun. Di ba usually pag maraming tao, nag-expect ka maingay. Pero wala, naririnig mo lang yung fountain. Doon sa high street, ganyan. Parang nature trip, ganyan. Nagmo-moment kasi kayo ni Sid. In the moment kayo, no? You feel everything. Parang nagkakaroon lang ng pag medyo lumalapit ka na sa kanila. Kaya parang NPCs talaga eh. Kala mo nasa simulation. Meron ba kayong theory bakit sobrang daming taong lumalabas? Pag December. Oo, pag December. 13th month. 13th month. May pera. Gawawaldo sa mga tao. Waldas. Bili ng Bili ng gift. Gift sa ibang tao. Sarili. Yung iba, nakabakasyon na, ganyan. Actually. Nakalive na. Nakalive na. Kita. Kita. Alam mo yun, yung mga, ang dami yung, kaibigan mo sila, pero buong taon hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkita. Ito yung time na. Dinner tayo. Pero no? Talagang, tama. Kasi nga, VL. Parang nagiging na talaga yung BGC ngayon, no? Parang tambayan na rin talaga siya ngayon. Unlike before. Nakita niyo yung sinend ko sa group, yung TikTok na ang video. lalanan ka. Wild pa. Parang palengke na. Ganun ang BGC. Anyway, sorry. Nag-drift tayo. Wala lang yan intro. Anyway, go. Ang topic natin for today episode is pamahiin. So, familiar naman siguro lahat ng pamahiin is mga mga kasabihan ng mga ninuno ba? Or mga ganun. So to start, okay, go. Yung tawag ko sa pamahiin, parang, sino ba kasi nagsabi nun? yung mga ganun. Sino nagpauso? So may mga medyo trivia in a sense tong episode ito kasi nag-ready ako ng mga pamahiin din kung ano yung totoong ibig sabihin niya. So let's start off. Pamahiin number 1, which is pagpag. Hindi yung pagkain. Pagpag. Alam mo, familiar ka din sa pagpag? Pagpag ng pagpag kama. Pagpag sa pagkain ba? No. Yung pagpag na sa patay? Yun. So familiar ka dun? Pagpag yung burol, sa burol. Galing sa burol. Galing sa burol, dapat di ka muna uwi. So familiar. Ginagawa niyo yun? Ako yung... Dinadala ko yung multo sa mini-stop, ganyan. Actually, di ba? Sobrang kawawa ng mga restaurants. Speaking of, may, I think bago movie, local film to. Kay Kay Gerald Napolos ba yan? Yung pagpag. Yung basically yung team niya is yun nga, di ba, laging kapag after burol, magpapagpag ka, usually, mga 24 hours bukas, yung mga 7-Eleven, gano'n, convenience stores. Tapos yung convenience store, puro multo na. Kasi lahat... doon, naipon na doon. Anyway, Whoop. Teka. Wala ka na naman tubig? Lagi ko na lang ba ipapaalala na magtubig ka? Kuha ka muna ng tubig.
Oh, okay na? Nakakuha ka na? Ayan na, sige. Enjoy! Anyway, sa pagpag, saan kayo madalas tawag dito? Pumupunta. Ayan na lang. Anong kanino? Kay Jollibee ba or kay McDo kayo nagpapagpag? Ako, hindi ko na maalala Hindi talaga. rin. Hindi ko na Di- Kasi yung parang yung mga, parang nung mga panahong namatayan, ganun. Parang wala sila mama, ganun, naniniwala sila dun. Ako, hindi ko na talaga maalala eh. Kung saan kami pumupunta at that time. Oh, wait. Sobrang, okay. Medyo Tagal matagal. na rin. Medyo ano ako eh. I mean, before, parang, or pag kami nakakaalala na, hindi because naniniwala sa pagpagpag. Oo. Siyempre, late na, parang gutom ka na ulit. So, kain muna tayo bago umuwi. Ganyan. Oo. Pero, feeling ko, masama akong person kasi ginagawa kong pagpag yung mga kasama ko. Parang, syempre, hatid ko sila pa uwi. O, dyan dumaan ka ako na. somewhere, di ba? Yun na yung pinakapagpag ko. Sabit ka muna dun sa... Okay, dito, bababa na kita, kasama na yung multo. Ganun. Parang multo ba kung sino yung pinuntahan mong namatay, ganun? Hindi naman, Hindi, pwedeng naman siya, mga... technically multo nung andun. Mga lingering, Bad lingering spirits. Not necessarily bad siguro. Okay. Pero mga lingering na Oo. spirits. For example, pumunta ka sa funeral homes. Mm. Syempre, hindi lang siya yung patay doon. Oh. Maraming patay doon sa area. Tapos biglang Baka sumama sa trip ka pala no, nakasabit sa'yo. May mayakap sa'yo. Okay. May nakaupo na pala dito sa shoulders mo. Okay. Matatakotin ka ba, Jo? Hindi naman. Pag Okay, natatakot ka, nagyayakult ka pa rin. Ha? Hindi naman ako masyadong matatakotin. Pero ano naman dyan, explanation Yan. lang naman ni Pagpag. Yes. So, pure simple lang. Kasi, yung kapag ando ka sa burol, may mga bacteria nandun. Siyempre, may dead body. So, yun yung parang, baka may uwi mo agad, ganun. So, napapagpag mo rin yung kapag nasa lang. Pagpag mo muna sa ibang lugar. Okay. So, para i-ano mo muna dun sa, iiwan sa restaurant. So, andun yung bacteria. Ko So, naman maduming lugar ang... So, medyo scientific pala talaga yung origin ng ng pagpag. Tapos kinonekta na lang nila ng sa patay. superstitious. something. O is it the other way Pwede around? rin ganun eh. Pwede rin ganun talaga eh. Kung masyado ko na, kung meron talagang bad spirits, ganun, di ba? Nauwi. Naniniwala ka ba sa mga bad spirits, Kens? Hindi. Okay. Ikaw, Lance? Bad spirits. May One experience time, ka ba? May experience ka ba with bad spirits? Ikaw nag-assess. So, Oo. Bali, di ko alam kung pares na level yun, Kasi kung parang, pag sinabing bad spirits, pumapasok sa isip ko, parang siyang mga multo, white lady, mga ganyan. Ang experience ko, namaga yung itlog ko. Namaga yung itlog ko, legit. Duwende. Oh my God. Duwende. Yun. Yung hindi bahay ka kasi na sobrang sa Yakult nun. Hindi. Feeling ko Bata pa lang ako, yun eh. mga 8 years old daw. Hindi ka pa Tapos nagyayakot umihi nun. ako sa parang plant na, antipolo yun. Parang bundukin. Mm-mm. Doon lang ako naniwala kasi parang parang wala talaga ako naisip na ginawa ko. Tapos parang sila mga naniniwala sa tawas. Tapos parang nangyari talaga. Isip parang, bakit pina-check na? Minsan may gano'n na hindi maano ng doktor. Tapos Oo. yung kandila. Na-experience ko yun eh. Oo. Tapos nung Pinatakan ng kandila yung... Hindi. Hindi, yung ano nga. Grabe, paano yung position na kiga ka? No? Yun nga. Toy, dyan. papatakan ko na to. Pero legit kasi, ano ba? Legit yun. Oo. Sabi ko parang, ang galing no. Well, hindi ko alam kung gimmick lang yun. Pero Medyo gumaling ako naniniwala eh. Kasi sige, tuloy mo muna yan. Yun Pero nga, naniniwala pumunta ako sa bahay namin, mayroon daw bang palanggana, tapos nagpatak, tulugan mo, lagay mo sa loob, sa ilalim ng unan mo. Hindi ko alam kung gimmick lang yun or dahil sa tulugan mo yun in 3 days. Tapos dinadasalan yan. Hindi ko alam kung gimmick kasi baka in 3 days nga, gumaling ka na, parang ubo ba? Di ba nagka-ubo ka, kahit di ka uminom ng gamot, sabi natin, hindi maabutin ng 1 month siguro yan, hindi ka uminom. Di ba? Minsan kusa na lang nawawala yan eh. So baka pwedeng ganun lang din yun. Tapos gimmick na lang, para racket na lang. Di ba? Pero hindi ko rin alam kung parang, hiniwala ba ako dito o hindi. So kahit hanggang ngayon, gulong-gulo pa din ako. Kasi parang wala naman, bakit may third eye? May ganun. theory ako dun sa duwende na yan pag naihiyan tapos iko-curse ka. Ganun. I think, syempre umiihi ka, di ba? Tapos hindi mo alam kung anong bacteria, anong shit yung meron doon sa iniiya mo. Pwede. Natalsikan yung balls mo, ganun. Tapos Tsaka kasi, infect siya, ganun. diba, Galing. tsaka kasi kapag Galing. mainit,
nag-aano yung soil. Parang sumisingaw. May sumisingaw. So, nasisingawan yung edits mo, bro. Oo, nasa sauna. Ang tanong, Jo, nagtabi-tabi po ka ba nun? Hindi ko na maalala. Tayo na, nagkakagulo na yung mga duwende doon. Pero ito kayo niya. Kailan nyo pa sasabihin? Ay, hindi sinabi, guys! Hindi namin, bugbugin. Kwanji ko. Kaya love trip yung TikTok. Nakarigan yung duwende, no? Wait lang, wag muna natin i-curse. Antayin natin yung magic word. So, paano pag sinabi? No, wala naliligo na siya ng all good. Okay lang sinabi niya. Okay lang po. Ayun. Tapos minanonood sa... Pero yung ganun nga, yung hilot. Di ba usually pag, alam niyo yung usog? Oo, usog. May iniwala. Diba usually, sa father side ko kasi, mga Filipino, na may parang family friend kasi sila na nagaganon. Yung usog, tawas, usog. yung hilot na, yun tas, di ba pag sa hospital, parang, hindi nila ma-figure out, ganyan. Or, hindi kasi hindi pwedeng gawin ng hospital. Hindi nila pwedeng, hindi naman sa hindi nila ma-figure out. Pero baka, iba yung sinasabi nila, ganyan. I mean, kailangan nila kasi i-connect sa science. So, hindi nila pwede, nabati ka. Hindi siya acceptable na ng doctors or... Kasi nung wala na kasi yung appendix. So, nung sumabog yung appendix ko. So, di ba dapat opera agad yun? Pero dinala muna ako sa dinala muna ako sa... Delikado yun, bro. Dinala muna ako sa, albularyo, ganyan. Okay. Gagi, nag-last pa ako ng 24 hours na... na may milipid. Nawala yung sakit, ganun. Pero bawal yun kasi yung dumi nun kumakalat na sa'yo, ganyan. Parang may hilot na ginawa. Bati yan, bati. Nawala, ganun. Ang tawag ata dyan, bati. Ang usog, iba ang usog. May... ito, sumabog yung appendix ko. So, dapat opera yun. Oo, yun. Tapos, yun, lumipas pa ng 24 hours na... Ang tanong, na-konsensya ba yung parents mo nun? Parang bakit dinala pa kita dyan, di agad sa... Hindi ko alam. Hospital. Kasi nung dinala na ako sa hospital, yun ruptured na yung ruptured appendicitis. Ako may bad experience ako sa mga ganyan, yung mga hilot-hilot. Dahil sa usog? Nung bata ako, parang nabalian ako. Okay. Tapos, wrong service? Instead na magpa-cast sa hospital, dinala ako sa hilot. So naniniwala rin sila. Bawal yun bawal. Tapos, lalo sumakit. Tapos meron pa sila yung dahon. Alam mo yung dahon ng... Align I don't know, dahon ng... Basta dahon ako nakikita ko yun. Basta naman yun. Tapos parang tinatapal pa siya dyan. Parang namamagalan daw yung arm ko, ganyan. Kailangan lang ng onting hilot, ganyan. Pusa, dislocated yung buto ko eh. Tapos yun, ang sakit-sakit habang inihilot. Alam mo yun, dislocated na. Tapos inihilot pa ng kung ano-ano. Simula nun talaga, sabi ko, di na ako maniniwala sa kahit anong ganyan. Pero bata pa nun. Pero wait lang, gumaling after. Masakit na siya during the process. Pumunta pa rin kami hospital kasi sabi ko sakit. Galing po kami ng witch doctor, ganun. Hindi niya nakikita yung diba? Hindi niya nakikita yung disalign eh. Hindi naman niya in-x-ray yun eh. Hindi naman in-x-ray, hindi siya nakita kung... Pero meron kasi siyang third eye. Joke lang. No. Anyway. Ayun. Going back. Anyway, so ito good na tayo dun. So, ang pagpag lang ngayon naman. So next tayo. Next pamahiin. Ito. Feeling ko hindi kayo gano'n ka-familiar dito. Gulat din ako. Sobrang angas ito. Sige nga. Ang term nila is oro, plata, mata. Okay. Ano yun? Ano siya? Kung paano mo i-build yung stairs mo. Kapag ganun. So, ang sinasabi dito parang bawal mag-end sa mata. Ang ibig sabihin ng oro, plata, mata is gold, silver. Oro, gold. Yeah. Plata is silver. Mata is death. Ganun, so ganun siya. So, ano ba kayo? So, paano siya dapat mag-end? Oro, plata lang. Or oro gold or plata. Or silver lang. Gold or silver. So, I think, napanood ko to before sa TikTok. Actually. Kasi diba, ewan ko lang kung tama di ba yung bahay dati, laging mataas yung bahay. Yung mga Spanish pre-colonial, yung mga colonial na houses. Laging nagsistart yung bahay sa taas na. Di ba tayo, bahay natin pagpasok mo, may hagdan. Tapos sa baba yung sala, ganyan. Sa taas yung kwarto, ganyan. Before yung mga bahay, akit ka muna yung hagdan bago ka papasok sa bahay mismo.
Tama? Dati nga may Gets. hagdan muna na Hagdan muna bago sa bahay. mga ilang steps Tapos lang. tapos lagi, hindi siya yung diretso hagdan, tapos pintuan agad. Laging may pag ganon, tapos pag ganon. Siguro doon nila para lang hindi mag-end. Para hindi mag-end sa Oo, maso. ini-extend nga, nila. may pag-ganun nga Ini-extend muna. nila. Oo. Oo. Tama? Oo. Ano yun? Chinese feng shui ba yun? Yun ang di ako sure. Di ko na Pero na-research yun. hindi nga. So, pa-comment na lang guys. Anong kung language siya, kung saan galing yung... I think ano yun? Spanish? Spanish. Madaming bahay sa Antipolo na gano'n eh. Mali yung Laguna, pagkakagawa bro. or ano? Yung mismong yung pagkaka-explain mismo ni Kenny, ganun. Parang na-imagine ko yung mga bahay ng tropa ko, ganito. Yun nga yung may pag-ganon. Laguna. Di ba bahay ni Rizal? Parang Doon din, Laguna. Wait, so lahat ng stairs ganon? Dapat ganun. Galing gagi. Ideally. Kumbaga parang feng shui ba? Parang ganun in a sense. Tapos, tangang kinikilabutan ako. Kinikilabatutan. Pero ginagawa din ata yun sa mga buildings no? Europe lahat ang mata. Feeling Siguro, for sure. Kasi naniniwala sila sa sa bawal ng number. Alam mo yung wala sa 13th buildings, floor. wala Sa yung floor. 13, wala yung Diba? number 4. Oo, sa mga condo. Isa iba, wala yung So number possible 4. na yung ganun stairs. Nila. Diba? Depende kung yung developer Chinese or Spanish. Kasi yung number 4 sa Totoo. Chinese yun eh. Kumbaga, nakadepende rin talaga sa developer or sa owner kung anong gusto nilang mangyari sa nila. Pero personally ko naniniwala ako dun siya. Pero Chan, yung Oro Plata Mata, is it sa lahat ng stairs sa bahay or is it yung papasok ng bahay? It doesn't specify pero for sure sa lahat ng hagdan yan. Lahat Any stairs. Try nga natin doon sa fire exit mamaya. Bilang ka hanggang taas. Oro Plata Mata, yung ano lang, Oro Plata Mata. yung isang ano lang, isang stair. And so, next ano tayo, pamahingin. Walang explanation dun? Yun. Yun lang yung Oo, explanation. kumbaga bawal ka mag-end. Bawal kasi, okay. Sa death. Kasi it brings bad fortune. Bad fortune. Okay. Ayun, so ito familiar, for sure familiar lahat. Which is, bawal daw magwalis sa gabi. Sa gabi yan, yan. Bawal magwalis sa gabi kasi Swerte ba? winawalis mo yung swerte. Oo, ganun. winawalis daw yung swerte. Ganun. So dapat sa umaga ka nagwawalis. Bakit? Hindi ko gets. Bakit sa gabi lang yung swerte? Well, yun yung sinasabi nila. Pero ang pinaka-explanation nila na nagbe-make sense for me is parang baka may mawalis kang valuable na nahulog sa sahig. Kasi madilim. Kunwari, Kasi mamahaling madilim. piercing mo, ganun, alahas, na ano mo eh, nawalis mo bigla. So, yun yung ano, yung fortune. yung fortune na nawala Oo. eh, nawalis mo eh. So, ayan. Makes sense. Makes sense, diba? Oo. Or, yeah. Actually, kung iisipin mo, kung i-research mo talaga yung background nung each na pamahiin, may pinagmumulan talaga siya na medyo logical. It's just kung paano lang i-interpret ng mga tao yun. Actually. I mean, throughout the years, kung paano nila i-interpret. Doon na nag-iiba na parang... Actually, ito, yung mga ni-research ko, iba-iba rin yung ano nila eh. Origin? Or hindi naman sa origin. Parang, kumbaga, iba-iba yung, kumbaga, interpretation nila. Minsan, may mga ganun na iba-iba. Pagalingan mag-gaslight eh. Pagalingan mag-gaslight. Pagalingan. Pinag-usapan namin to dati. Yung mga nagpauso niyan, sila yung greatest storytellers, no? Isipin mo, kailan pa nagsimula yung saying Wala na yan? pang mga social media nun. Hanggang ngayon may naniniwala pa rin. Ang galing. Galing. Ang galing. Galing nga eh. Diba? Mas ano sila sa barbero, no? So, sobrang, di mo alam kung totoo eh, kasi ano talaga, di ba? Kumbaga, ano lang natin talaga is baliwala kasi yun eh. Minsan nagme-make sense din talaga eh. Na parang, Tapos yung iba pa, minsan wala talagang facts involved. Parang ano lang. Basta may lang, maniwala ng isang tao. basta Diretso na. basta Word of sinabing mouth, malas, ano. no? Pag sinabing malas yan, syempre, matatakot ka na eh. Kung malas, pag di ko ginawa. Ganun, I think we can all agree. Magpasimula na tayo ng ganung saying ngayon. After 1,000 years, sikat na rin tayo. I mean, naniniwala na rin. Marami na rin tayong followers. Madami ng followers. Oo naman. For sure. Gawa na tayo ng religion. Isipin mo, nanonood ka nga, hindi ka pa nakasubscribe. Tayo, ano mo muna yan? Pindutin mo muna sa kulto namin. Alam niyo yung kay meron ng si Sara Duterte Alam niya. May bagong pwede siguro pamahiyan. Anong pamahiin ba yan? Pag namatay daw siya, patay daw si Bibi. Pwede yun, di ba?
Pamahiin sa harap. Okay. Crew. Comment ako muna. Next tayo. Yes. Parang walang backup si Kenny Parang Wala ka eh. Nagbibigil. Kala ko tutulungan ako ni Kenny dun. Okay, gulat rin ako eh. Nagpigil. Okay, next. Well, Kisara naman ang galing yun. So, Inulit lang natin. inulit ko lang. Molang Kisara talaga nang galing yun. Mhm. Next tayo. Ito, for sure, hindi natin narinig to. Gulat din ako dito. Pang babae ito eh. So ito, bawal maligo sa unang 3 araw ng mens. Hindi sanitary. Hindi ko alam yan. Hindi yan. So for sure, di natin alam yun. Hindi ako familiar dun. Pero I think sa Chinese lands, di ba, pag nanganak, hindi pwede maligo. Parang for the first Hindi ko rin week or alam. so. Parang ganun. Kasi sugat ata di ba? Hindi ba dapat nga mas more Hindi ko sure. Hindi kasi ang baka yung tubig, unsanitary. Parang vulnerable kasi ata. Oh, or super ano ba vulnerable. tamang So, term? prone to UTI or mga something ganun. I think so. Parang sabi nung, sa friend ko actually to sa friend ko na narinig na parang, ang sinasabi daw pag naligo daw is mababaliw daw yung babae pag naligo agad. Pero ang explanation naman is, Kaya pala, ang daming... Sasabihin ko ba lang it na makes kaya sense pala. ba? It makes sense. Kaya pala, joke lang. Makes sense. Pero ano Dami naman, sigurong Pero naligo. feeling ko kahit no? naman di sila naligo, yung hormones nila talagang medyo di ba? Talagang nag-iiba talaga di ba? Naligo talaga sila. Kaya sobrang daming ganung babae. mga non-believers. siguro, so yung mga hindi baliw, for sure. Hindi naliligo naman, so dugyot naman, ganun. Grabe naman. So every month yun, dapat di ka maligo ng 3 days. I don't know. Nasa mga girls kayo na mag-comment kung ginagawa nyo ba yan. Kung totoo ba yan Kung o totoo hindi. ba yan, so wala kaming dyan. I-comment. Pero ang sabi lang naman dito is parang pag ginawa kasi nila yan is prone nga sila sa sakit. So, such as lagnat, ganun. Parang may chance. So, yun. Yun lang naman. Meron din yung di ba, yung ihilamos yung mens. Oo, yun yung dapat i-bring up kayo. Yung first, I mean, before? yung parang first day ata na, if inano mo daw siya sa face mo, mawala yung pimples. As in, super effective na Legit? na Napamahiin yan. na cleaner daw. Parang siya. nabasa ko rin. Pero scientifically, Pero mo daw dumi yun. ang dami na ng tigawat lalo. Pero dumi yun, di ba? Nila yung ploy nila yun against sa mga Pero skincare companies. May mga binibenta before na galing sa mens. Hindi, may Galing binibenta. sa mist din. May mga binibenta before na panty liner ba yun? Or Na may or napkin na kasi parang may ions. Nakalimutan ko lang kung positive ion or negative ion. Naalala ko yun. Na inaano sa mukha, pang pimples nga ganun. So, may mga kakilala ko na ganun na hindi ko lang sabihin. Hindi, sabihin mo. ano message mo dun sa mga kakilala mo na ganun? Tingnan mo may pimples ka pa. Lagi may theory ako dun. Saan nagsimula yun? Yun. Yung nagsabi nung pamahiin na yun. Diba, syempre isipin mo yung pinakaunang nagsimula nun. Hanggang ngayon, alam nga diba? Alam ng parang generation to generation na napasa. Nagsimula yan sa dalawang mag-best friend. Yun yung theory. Ginagaslight yung best friend. Ngayon, mag-best friend siya. Magkaibigan talaga sila. Ngayon, yung babaeng nagsabi na, ihilamos mo yan. Gaganda yung mukha mo, mamawala. Insecure talaga siya doon. Kasi yung crush niya, may gusto doon sa babae. Ginaslight nga. Ginaslight niya lang. Tapos, ang badole, effective pala. Gumanda. Puta, bad trip. Parang karma yun. Karma. Doon ako curious sa mga tao eh. Like for example, yung sinasabi ni Lance kanina, yung panty liner ba yun? Alam mo ba yun? Oo, nabalita diba? ako yun before. Pero yung product na yun, hindi siya binibenta for that reason di ba? Parang napagtanto lang nila na na-connect lang nila na may gantong ion siya, pwede siya sa mukha, ganyan. Na-curious ako, yung unang tao na gumawa nun, ano yung pumasok sa isip niya na parang, lagay ko nga sa mukha. Gawin ko ang cool fever. Parang, yung ganun. Or what if natapilok lang siya tapos sumudsad siya sa babaeng may regla din? Grabe naman yan. Kumas ka sa mukha niya. Pwede naman ganun. Shit, ano? Pero ang ang concern ko dun, kung ginawa yun ng nagpauso na para sa sarili niyang business. Kasi 2-in-1 Pangpatapal na sa mens. At the same time, pwede na rin pangtanggal ng acne. Di ba? Parang,
pagkatapos mong gamitin, gagaling, kakabit mo sa mukha mo, ganun. Hindi, I mean, di ba pwede kahit di pa gamit? Tama ba? Hindi, dapat talaga gamit. Dapat gamit. Dapat gamit? Hindi ko alam. Oo, okay. Akala ko kahit Hindi ako sure. Akala ko yung mismong ganun. Anyway, ganda ng topic natin mga girls sa totoo. Parang mga tanga tong mga to. Nag-uusap kami. Nag-uusap tungkol sa panty liner. Nagmamansplain. Please comment. Message ko lang para sa mga ito na yung doon. Ito na yung episode na sisikat na tayo, bro. Ito na. Joke lang. Bakit may wings? Bakit without wings? Ano ba yun? Hindi, I think more on functional yung wings. And comfort. Comfort. Pero message ko lang sa gumagamit sa panty liner para pantanggal ng acne. Isipin mo ulit. I mean, tignan mo ulit. Parang mukha tanga pag ginawa ko to or ano. Yun lang. Gagawin yung parang sa mga sa soldiers, ginagano nila yung pinabahay talaga. Pero yung panty liners ata na binibenta na wala namang yun. Walang therapeutic. Walang mens, walang Basta, yung mga ions. Yung mga ions lang ata. Talagang hinahabaan nyo tong topic na to. Tapos, di naman tayo equipped dyan. Pampahatak. Anyway. Kaya nga, yun yung hatak eh. Ito wala namang alam sa pinagsasabi. Nagmamansplain. Sige, next tayo. Hindi tayo magaling eh. Hindi tayo magaling. Ito. Medyo weird to. Ngayon ko na narinig to. Bawal magbukas ng payong sa loob ng bahay. Oo, bawal nga. Sa'yo? Hindi, sabi ko sa mic ka magsalita. Sa mic. So, bawal magbukas ng payong sa loob ng bahay. Bawal nga. Mahulugan ka ng butiki? Hindi ko alam. Ano yun? I mean, ang explanation nila dito is, parang nag-invite ka ng bad luck and misfortune kapag ganun. So, bakit ka kasi magbubukas ng payong sa loob ng bahay? Exactly. Not unless walang bubong. Hindi siguro. Walang bubong yung bahay. Sobrang lab. Hindi naman sa magbubukas ka. For example, parang, kunwari, gusto mo i-testing. Hindi, bawal sa labas mo i-testing. Oo. Wag dito sa loob ng bahay. Baka kasi may matamaan ka, gano'n, may ilaw. Oo, kasi ako nagbubukas ako ng payong. Kunwari, ginamit ko sa labas umuulan, di ba? So, papasok ko muna sa bahay, tapos dadaling ko sa banyo. Doon ko papatuyin. So, bubuksan ko. So, ganun. Ako unconsciously dito sa condo. Pag kunwari galing ng ulan, sa labas ko nga sa labas ko binubuksan, tapos doon ko lang Ewan ko, pwede ko naman gawin sa banyo. Pero doon ko nga sa labas. Pero hindi mo alam yung pamahay na may ganun. Unconsciously. Pero I've heard of it naman. Yung Pero hindi ko siya naisip pag ginagawa ko ganun. Pero parang ayoko lang siguro nababasa yung Sino kaya parang siguro bad trip yung pero taong. Pero explanation ulit? Ha? Nagbablock? Nag-i-invite. Nag-i-invite. Or ganun. So, parang siguro, feeling baka ko, same din sa concept ng pagpag. Siyempre, may germs, bacteria yung ulan sa labas. Oo. Pag binuksan mo yung payong sa loob, mag-spread yung may force din kasi. Or, baka nagsimula yan sa isang nanay. Feeling ko rin sa isang nanay. Sabi ng nanay, tangina, pasok sila ng pasok ng nababasa na. Hindi naman sila yung nagmamap dito Feeling ko, bawal yan, masama yan. Ganun. Sa akin, feeling ko men yung payong. So, may automatic, diba? Independent. Siguro natapat sa nanay, tapos sira pala, tapos pagka-pindulit, tumalig yung book. Nung panahon na yun, wala pang automatic na payong. Wala pa sa bagay. Wala pa, 80s. Confident ako sa theory ko na nagbukas siya ng payong sa loob ng bahay. Tapos natamaan niya ilaw, natamaan niya mga Pwede parang, putay na. Doon mo kasi sa labas gawin yan. Galing yan. Ang galing ng mga pamahiin. Feeling ko yung mga nagisimula ng pamahiin, yung mga magulang. Na bad trip sa kasi nabe-brainwash nila yung anak nila. Tapos yung anak nila, tapos yung anak nila, papasok sa school. Hindi, bawal yan. Sabi ni mami, bawal to, bawal. Tapos paano kumakalat yun? Yung ganito yung mga kulto ng mga sa, di ba? Kulto ng payong. Kulto sa school, di ba yung school merong, yung parent teacher. Di ba may president na mga magulang. Ito, invento tayo ng gantong pamahiin. Para yung mga batang to, tayo na ikalat nila sa mga tropa-tropa nila, paniwalaan na nila to. Parang ganun. Anyway. Ito medyo weird pa rin. Ito, feeling ko, iba yung narinig natin, pero nagulat ako dito. Ang sabi dito is, pag-awit habang nasa hapagkainan. Bawal? Oo, bawal. Parang naano ko nga rin yan dati na wag daw kumain. Ikaw ba? Hindi mo rin na-encounter. Ang isa lang alam ko yung... Na-encounter ko na parang pinagbawal. Ang sabi dito, parang
Kung hindi ka naman magaling kumanta. Nakaka-bad trip kumain. Naulang gana. Kumain, no? Hindi na kumain. It is said to result in a lifetime of being single or causing the singer to marry an older person. Ang Yung weird. alam kong ganun explanation is yung kunwari kumakain ka pa. Tapos Kunwari lilipitan. kunwari apat tayo kumakain. Tapos Oo, ako di pa yun ako eh. tapos. Tapos nagliligpit na kayo. Oo. Yun yung parang di ako magkakasawa. Oo, ganun. yun din. Kasi nagulat ako may bawal palang kumanta. Bawal kumanta. Actually, ba't ka naman kasi kakanta sa pagkainan? Siguro meron kumanta to you. Siguro may kumanta dati, no? Tapos di trip nung nanay. Laging yung nanay yun. Sinisi lagi nanay. No? Sobrang grumpy naman yung nanay. Di ka magkakasawa niyan. What Eh, if... paano yung mga nag-happy birthday habang kumakain? Hindi ko alam. Or yung mga Baka exempted yun. nagkakaraoke habang kumakain? Baka kailangan group yung pagkanta Group yung para pag- pwede. wag isa lang. Pag mag-isa ka lang, bawal. Yun. Sige. May theory ako dun. Ano? Curie time. Christmas party, kumakain sila. Okay. Yung isa, hinuhoard niya yung mic sa karaoke. Sabi niya, ay, di ka na magkakaasawa niyan. Kakakanta mo, ganyan. Ganun na yung... Inabot niya na. Oh, sige na, Sige gusto na, ko kayo. magkaasawa. Okay, next. Ito. Pagkalabit sa ilong. Pagkalabit? Iche. Ano yun? Magandang term sa pangungulang. Okay. So, hindi naman negative yung ano niya, ibig sabihin. Pagkalabit sa Ano sabi? Pagkalabit, Ano sabi? parang ganito eh. Parang itchy nose. Ganun pala Tagalog ng itchy nose. Pagkalabit sa ilong. Kasi yung pera. Yung pera ba yan? Hindi, parang ang sabi dito, sign that someone is thinking about you or talking about you. Pag nangangati ilong mo. Nangangati ilong mo. Nangangati, okay. Oo. So, Tapos parang sinasabi, wag mo daw kamutin kasi parang pera daw yan, ganyan. Parang, hayaan mo lang daw dun. ang alam kong pera kapag palad eh. Oo, yung Sa Palad. kamay. Kaliwa. Specific dapat. pag kaliwa. Pag nangati daw yung palad mo. Hindi Pera, dapat pera. Dapat di mo sadya. Hindi, Nakangati na. nangangati lang talaga. Nakangati, no? Ito pa, isa pa. Pagpatak ng utak ng kaldero sa lupa. Ano ka? Pagpatak. Patlid. Grabe naman lalim ng Tagalog. Ano, Pagpatak ng utak ng kaldero sa lupa. Pag nalaglag yung takip ng kaldero, Oo. ano mangyayari? Um, Maingay. The shape and direction of the drop can Grabe, indicate may the gender and direction of the visitor. Di ba sa ano yun? Kutsara? Kutsara, tinidor yun, di ba? Kutsara. Bakit nung galing din yun? Siguro wala nang nahuhulog na ano. Sabi kailangan natin mag-isip ng ano. Yung madali mo. Laging nahuhulog. Ano to? Tama din. Na-invento tong kasabihan na to bago pa ma-invento yung kutsara tinidor. Takip pa lang meron. Nagkakamay pa lang yung mga tao nun. Uy. Puro Filipino ano ba yan, Chan? O mix? Puro Filipino. Filipino. Kasi puro Pinoy yung mahilig maniwala sa ganyan. Pero ang ano naman parang nakuha lang din naman sa mga ibang di ba? Like Chinese or Spanish. Yung sa Chinese kasi kaya sila naniniwala. Kasi 'di ba parang ang tingin nila sa mga Chinese, maraming pera, ganyan. So anything na sabihin nila na superstitious About money belief, talaga. naniniwala sila ganyan. Galing, no? So mahilig sila yung mga feng shui na yung mga feng shui yung pag-ayos ng kunwari yung kama mo, bawal lang katapat sa mirror, sa pintuan or sa sa window ata ganun. So basically, pag mayaman ka, pwede ka mag-start ng mga ganun. Hindi ba ganun yung nangyayari currently? Kasi maniniwala sila sa'yo pag mayaman ka eh. Ganun eh, diba? Gawa ka libro. Diba? Niniwala sila sa'yo. Banggitin nyo na. Sino ba yan? Banggitin mo na. Hindi ko alam. Generally meron pala no? Meron ba? Donald Trump. So ito next. Bawal maglagay ng dalawang salamin na magkatapat. Oo. Alam mo yan? Bawal. Familiar ka dun? Bawal yun. Saan salamin? Magkakos siya ng infinite loop. Anong parang infinite loop? Kunwari yung mirror. Okay. Yan. Tapos may katapat Oo nga, siyang... ano yung masamang niya? Effect? Ang hindi, siya, parang gumagawa ka ng doorway. Oh, ng doorway mga for spirits. space. Portal, ganun. O portal siya. So, paano sa paggawa ng paano na salamin? yung mga mirror, Paggawa ng alam mo factory yung House of mirror Mirrors? yung House of Mirror. Yung nauuntog yung mga bata. Hindi ko pa napanood yun. Hindi yung mga... Parang sa mga perya. theme parks. Oo, sa mga theme parks. Pagpasok mo dun sa room,
Puro salamin. So, hindi mo alam kung saan yung padiretso, saan yung mawawala ng sense of direction. Magulat ka na lang, bigla ka mauuntog. Siguro naliligaw na rin yung spirits doon. So, hindi rin nila alam. So, gumagawa ka ng infinite loop. Di ba, kunyari, pag pinagtapat mo yung dalawang salamin, magmumukha siyang papasok ng papasok. Ganun. Yun lang yung... Yung ano niya. Okay. Kaya mukha siyang portal. Yun yung sinasabi nila. Na portal na gumagawa ng doorway for spirits. Okay. Creepy din. Paano kung may tanong ako dun sa sa mga feng shui na pangpaswerte. Like for example, paano kunyari naniniwala ako dun sa pangpaswerte na ang tawag dun? Pagwa. Ano ba? Lion? Ano ba yung mga Dragon. Year of the Dragon. Yung palaka na lalagyan ng... mga ganun. Di ba? Kunyari, kailangan nakalagay siya sa ganun. Okay na negosyo rin yun, no? Oo. Okay, no? Wala kang talo dun. Kasi hindi, kumbaga Pero hindi ka Chinese, so... ganun. Susuporta nila Chinese talaga. Syempre. Okay. Anong claim mo dun sa ganun? You have no right to. Ay, pwede ko gawin yun na. Okay. You have no rights. Pero yung sa mga feng shui, I think, syempre, hindi naman sa pinangungunahan ko. Pero I think, partly, may, rin siya logical explanation din yung practice. Parang, kunyari, for example, yung arrangement sa bahay, ganyan. Kasi parang, increased productivity kung ganito yung setup mo sa bahay versus nabablock yung daanan mo, gano'n. Sa bagay, nga. Okay. Go. Kala ko may sasabihin ka pa dun sa sa swerte. Sa swerte. I mean, kung swerte, ba't mo binibenta? Kala ko gaganong kayo. May isa pa akong may pinapaniwalaan pala ako ng mga ganyan. Sabi, ang kasabihan nila, huwag ka maniniwala sa swerte. Kasi malas yun. Siya nagsabi, Pilipino. Wala, naisip ko na. Okay. Hindi, pero may sense din eh. Pero actually, meron ang dalawa eh. Kasi ako talaga personally, hindi ako naniniwala sa swerte. Naniniwala ako sa kilos talaga eh. Parang the more yung kumikilos ka, ganun. Pero kasi, naisip ko lang ngayon lang, na kunyari, mahilig kang maniwala sa swerte, pwede mo rin siya ilagay, Ken, sa sa parang kunyari, dahil madami ka ng pampaswerte, yung productivity mo, mas ginagalingan mo na lang din. Kasi, parang parang dami ko na investment sa ganito. Galing. Might as well. Siguro, pero kung purong swerte ka lang na, di na ako kilos, ang dami kong pampaswerte. I think, yata dapat, huwag ka umasa sa swerte. Huwag ka umasa sa swerte. Na yun lang. Hindi porket may ganito ka is gano'n na. Kasi parang naisip ko lang na parang okay, baka fuel lang nila yun. Kasi ako talaga parang medyo, nang binabash ko talaga parang, swerte to. Diyan ka lang, ano mangyari sa'yo dyan? Wala ka namang ina-upgrade sa kilos mo, wala ka namang ginagawang kung ano. Actually, parang, kung sinasamahan mo ng kilos. Talaga. Plus swerte pa? Siguro yun. Doon talaga yun na parang swerte. Yun. Paano pag may taong yung luck stats niya, 999 talaga. Na talagang... Hindi siya namamatay. As in, puro siya swerte. Wala siyang kilos. Pero swerte talaga siya yun. Pero sino yun? Super lucky eh. Hindi ko alam kung Marvel hero or parang DC hero na gano'n yung powers niya. Super luck lang siya. Lady luck. Hindi ko alam, di ako familiar dun. Yung binabaril ka, tapos sobrang swerte mo, hindi ka tinatamaan. Ganun. Kumukurba yung bullets. Tapos ito, next tayo. Bawal, ito. May mga friends tayong bagong kasal. Shit, para sa kanila to. Go. Bawal kumain ng matamis ang bagong kasal. Ang sabi, kapag kumain daw, doing so is believed to cause the couple to have a rocky and bitter married life. Uy, kaya kain ng matamis. Paano pag matamis yung the joke lang? Cut mo yun. Di ba? Paano uminom siya ng pineapple juice? Oo nga pag uminom yung pineapple. Tapos kakain sila ng cake nila, di ba? During wedding. Di ba? Hindi nyo lang alam. Walang lasa yung cake. Ayun. Pero delikado yun sama naman nun. Lungkot naman, bawal kayo kumain ng sweet na. So, anong explanation doon? May explanation ba na ako? Ayun nga, parang... Ayun nga yung bittersweet. Magkakaroon ng Hindi bittersweet. Rocky and bitter married life. So,
Hindi ako naniniwala. Siguro. Hindi naman siguro totoo yun. Grabe naman. Bitter lang yung nagpauso yan. Oo, siguro. Kasi kinasal yung crush Yung niya. crush niya. Mahilig sa matamis. Andun siya nanonood siya, shit, kinakasal ako. Shit. Tapos nakita niya kumain ng sweet. Ang sweet naman nila, ganun. So, gawa akong pamahiin. Speaking of kinakasal, tapos pamahiin, ano nyo yung uulan sa araw, tapos may kinakasal na tikbalang? Sino pa uso nun? Ang galing yun, Paano niya naisip ang yun? tikbalang Pinoy na yun. Ang hirap ng theory nun. Sige, paano niya naisip yun? Ikaw, meron ka naisip dun. Wala. Diba? Paano niya naisip yun? Walang connect sa lahat. Sobrang bullshit na nag-kwento. Tapos parang, oo nga, no, sige, pausuhin natin. Diba? Nag-agree lang sila na pausuhin natin. May kinakasal na tikbalang. Diba? Gawa nga tayo ng pamahiin natin. As in, dahil nakita nila itong podcast. Tapos lahat ng kaibigan natin, kwentuhan natin ng ganun lagi. As in, paulit-ulit Sila natin. na magpapakalat. Pakalat nyo. Sige, isip tayo mamaya. Baka may naisip na lang, agad. Okay, next muna tayo. Next tayo. Ito, parang very obvious naman itong wag mong gawin. Sige. Bawal umutot sa loob ng simbahan. parang hindi raw siya pamahiin eh. Pari gumawa niyan, no? May umutos na. Malakas pa. Hindi, sige, ano daw mangyayari? Kasi ang sabi dito, it is considered disrespectful and brings bad luck. Talaga naman eh. Umutot ka ba naman eh. Tapos naririnig akong ano. I think, kahit hindi sa simbahan, kahit sa elevator, gano'n. Saan daw? Bad luck? Oh, bad luck. Kasi tayo, babash ka ng tao dun. Lahat na ng church mates mo parang, balahura nun. Ututin. Ay, no. Dahil pwedeng umutot dito pa simbahan. Tapos ang lakas pa, no? Tapos nakaganon, sorry pero kung kunyari, Katoliko, di ba? Tapos lahat kayo nakaganto. Tapos ang baho, hindi mo bitawan. Kasi kailangan tapusin yung kanta eh. Hindi, gusto niya natanggalin. Gusto niya natanggalin yung kamay, pero hinahawakan. Hindi, wag mo. Katabi mo yung umutot. Bawal. Hindi. Tapos pagdating sa Peace Be With You, lahat sila nakatingin. Hindi na siya pinis. Raulo. Ito. Mani sa bagong taon. Peanuts yung mani. Okay. It is believed to bring hardship and problems throughout the year. Okay. Okay. Hindi ba bilog yung mani? Di ba usually sa bagong taon? Oblong siya. Gusto nilang bilog. Tama. Oblong. Walang bilog naman ata. Oo. Lahat mga din. Hindi, meron man. Meron na yung nagaraya. De joke lang. Anyway. Yun, di ba? Oblong. Mm-hmm. Ano bang sakit ang pwedeng makuha sa mani? Or Gout. baka yung asawa niya may gout. Gout. Huwag kang gaganto ka. Di ba? Tapos paborito Yung mga nanay talaga ng yun. asawa niya kasi. Yung mga babae talaga, sila talaga yung nagpapauso. Pero kasi siguro. mahilig sa mani yung mga... Puro babae ginagamit yung ano. Oo nga, pwede naman lalaki, no? Tapos yung asawa niyang babae. I think, pwede rin. in nature na lalaki, mahilig sa mani. In nature. Kaya, Nagaraya din, no? Happy. hindi nga gout makukuha mo, AIDS eh. De joke lang. Ano? Hindi gout makukuha mo, AIDS eh. So, sobrang hilig mo sa mani. Raulo. Kaya Raulo kayo. Bait mo naman. Ito, for sure, walang gumagawa sa atin ito. Paglalagay ng suklay sa ilalim ng unan. It helps. Pampaba Positive ng buhok? siya. Pampaba ng buhok? Hindi. It helps prevent nightmares and promotes good dreams. So, puto, ayos na. Pag naglagay Promotes ka ng suklay. good dream. Naglagay ka ng suklay sa ano. Siguro may aksidente lang na, siguro nakalimutan lang niya ilagay dun sa, ibalik sa notes na. Iniwan niya. Dito na nga lang. Tapos ang ganda nung panaginip niya Oo. siguro, sabi. The feeling ko, hinaharap ng nanay niya yung suklay. Tapos naiwan niya dun sa unan niya. Tapos imbis sa pagalitan siya, Mami, ganda ng panaginip. Ganda ng panaginip. Yumaman daw tayo. Oo, Parang yung ganun. tayo. O sige, gawin mo lang yun. Gawin mo, hindi, ipakalat na natin yung gawin natin May pamahiin. mga pa dyan, yung about dreams. Alam niyo yung mga, Dream catcher. Hindi yung ako mga sure, paniniwala with dreams, yung pag natatanggal daw yung ngipin. Oo, Yung ang mga daming ganun. ganun. Tooth fairy. Okay. Ganun. Hindi yung sa panaginip daw, pag may natanggal ng ngipin, sa'yo parang, may namatay ba o? May mamamatay May daw. mamamatay, diba? Kapag Ganun. natanggal lang ng ipin. Speaking of dreams, nanaginip ako kagabi. Kinwento ko to agad kay Alan eh.
May nakasabay ako sa elevator na buntis. Oo, kinikilabutan ako. Tapos, binangga niya yung chan ko. Ano? Binangga niya yung chan ko. Okay. Tapos sabi niya, same. Same? Putang ina. kasi malaki daw yung chan ko. Putang ina. Ano interpretation? May Sobrang interpretation. na-imagine ko siya na nakakikripihan ako, kinikilabutan ako. Buntis o bigla kang binunggo. Tapos, same. Parang tumingin siya sa chan ko. Binangga niya ako. Tapos, tumingin siya sa chan ko. Sabi niya, same. Parang sinasabi niya, tayo buntis ka din. kasi malaki chan Pero ko. baka may ano May yun ano ka ha? doon? May interpretation. May hidden ano yun Hindi, ha? parang inaano niya ako, sinishame niya ako na malaki chan ko. Oo, yun ang ano mo. Baka sa'yo yun. Ako naman, kasi ito, sa dreams lang na parang binigyan ko siya ng interpretation na parang feeling ko, yung theory ko dito tama, or make sense lang siya. So, meron ako before na parang tumaba ako ng husto nun. Tapos, lagi ako nananaginip ng gusto ko daw tumakbo. Tapos, ang bagal ko tumakbo. As in, parang, alam mo yun, natutulog ka na parang ang bagal mong tumakbo, na parang may humahabol sa'yo. Ganun nga. Meron ka din? Oo. May Kahit kapag nakipag-away ka sa panaginip, sobrang bagal nung sapak yun. mo. Actually, may panaginip ako na, hindi, yung kay Lance. May panaginip na ako. Na-experience kayo yung mabagal ka sa muntok. Pero naka-experience na ako mabilis ako sa muntok. Talagang ramdam ko may sinusuntok ako. Galing din, sabi ko parang, ba't ganun? Speaking of panaginip, meron ba kayong mga recurring dreams na simula ng bata kayo hanggang ngayon? Napapanaginipan nyo pa rin siya once in a while, parang gano'n. Meron ako yung lumilipad daw. Lumilipad? Oo. Hindi ako na-omad. As in, parang tinatry ko raw lagi lumipad. Tapos parang sa sobrang dalas ko na siyang napapanaginipan. Lumipad parang ka na talaga? alam ko, nakokontrol ko raw. Ganun. Talaga? Oh. Anyway, tapusin ko lang pala yung kanina. Yung dun sa parang, yung mabagal na tumakbo, yun yung panahon na parang, yun nga, sobrang, wala talaga akong, unfit, no? Unfit talaga, hindi ako makain tama, kain ako ng kain, tapos, wala akong steps, wala akong lakad talaga na ginagawa sa buong, 1 year, parang ganun. Sa lumaki ako. Imagine na lang ngayon, 64 ako. Umabot ako na 75, 78. Sobrang laki ko nun. 78 ata. So, ngayon, naisip ko na parang, baka kaya gano'n ako. Parang baka nahihirapan ako huminga. Feeling ko na, kasi parang ang bagal ko tumakbo, tapos gusto ko tumakbo. Feeling ko, ang bagal ko nun. Tapos, ginawa ko lang. Parang sinasabihan din ako ng katawan ko kung ano yung tama mong gawin. So, parang naisip ko na naginip ako na parang, okay, baka siguro kaya ako lagi na naginip na tumatakbo ako mabagal. Parang, baka gusto ko tumakbo talaga. Kasi na, nag-workout na ako, nag-running na ako. Tapos nawala na siya. Hanggang ngayon, hindi na siya bumalik. I think sa akin, feeling ko sa breathing. Feeling ko yun yung message nung panaginip ko. Ano yung sa'yo? Ginajudge na ako, so magpapayat na raw ako nandyan. Pero ikaw yun, sarili mo yung bumuo. Pero baka may other Baka may congrats, man. Joke lang. Baka may other meaning. Hindi, yun lang talaga. Ako yung sinabihan eh. Yung sinabihan na. So, ibig sabihin, baka sa sarili mo din siya parang, tingin mo. Tingin mo, parang sarili mo pero din. Pero syempre, ayoko magpatalo, di ba? Okay. Binunggo mo rin? Wait lang, speaking of, tapos ka na. Tapos na. Speaking of recurring dreams, naalala ko na pala. Madalas pala ako na naginip na may exam ako. Sa calculus or basta nasa college daw ako. Asian kid, bro. Or sa Chinese na subject. Tapos parang laging hindi ako prepared, ganyan. Tapos hindi ko daw laging alam yung sagot, ganyan. Tapos nag-end up na parang nangongopya ako, ganyan. Or ano. Tapos namumblema ako, na-stress talaga ako kasi parang lagi daw finals yun. Or yung, anong tawag dun? Nung high school, hindi ba finals tawag dun eh? Periodical. Tapos lagi pagising ko, ay, nagtatrabaho na pala ako. Parang, nice. Buti na lang. Graduate na pala ako, ganyan. Hindi ko alam eh. Wala kang parang... May ganun din ako eh. May ganun din ako ng hindi naman exam. Pero nasa college din. Pressure, no? Ano siya naman? Stress ka na. Ang nangyayari naman sa akin, naka-enroll ako, isang sem, ganyan. Tapos, magfa-finals na. Di mag-e-exam na, ganyan. Tapos meron pala akong isang subject na hindi ko pinapasukan ng buong sem. Hindi ko alam naka-enroll ako. Tapos namumblema ako, shit, bagsak na ako. Tapos graduating ako. Meron din akong ganyan. Tapos graduating ako, shit, sabi ko, madedelay na naman ako, ganun. Hindi ako nagkaroon ng ganun. Meron akong ganyan, PE naman. PE? Na, kailangan ko daw bulid yung PE. Sabi ko,
naka-stress naman kasi parang tapos na ako sa lahat tapos may PE subject pa raw. Tapos nagigising ako na, yun yung fuck, bad okay, trip na yun stress ka. Oo. Parang totoo talaga na parang, shit, babagsak ako, Oo. yung gano'n. Tapos parang fuck, Feeling ko na siya eh. Baby bangungot. Feeling ko Feeling ko kasi hindi siya Pwede, ganun kasi ka nakakatakot. Pero may nasa-stress ka eh. nai-stress ka. Oo. Ngayon, yung ganun yung panaginip, pwede mo siya i-correlate na nga lang sa natulog ka ng hapon eh. Tapos naginip ka. Nakakala mo umaga na. Parang papasok na ako, late na ako. Yung bigla ka nagising. Ano yun? Connected yun na stress ka? In general, stress ka in general na pati sa panaginip mo habang tulog ka. Yung subconscious mo, ganun yung naiisip na stressed. Nai-stress ka. Okay. Pero ikaw yung, ba may ganun ka? I mean, yung sa mga studies na gano'n. Or Totoong buhay ko yun, pero hindi Hindi mo iniisip. Ibig sabihin, hindi mo talaga siya iniisip. Hindi, may mga times na ganyan, natutulog ako tapos parang ibang topic, hindi school related or work related na nasa stress ako, pero parang may mga times na parang hinahabol ako ganyan. Or tumatakbo ako tapos ito, recurring dream ko to simula bata pa ako. Tapos, once in a while na naginip ako na gano'n, na tumatakbo ko. Tapos, may mga nahuhulog na paso. Paso? Alam mo yung parang temple run. Tapos, parang may mga nahuhulog na bato, paso, ganyan. Kasi simula bata ako, yun na yung parang nightmare na parang nasa-stress ako. Ganun. Wait, so hanggang ngayon, nasa-stress ka pa rin doon? Oo, pag napapanaginip ako, tumatakbo ako, tapos may nalalagdag na parang mga boulders. Okay. Tapos lalo na mataba ako, hindi ako makatakbo na maayos. Malaglagan ka ng bato. Malaglagan ng bato. Tapos pagigising ko, okay lang. So anyways, let's go back to pamahiin. Next natin ito pare. Bawal tumayo sa pintuan. So, nang matagal. parang ganun. Mahirap yun, bro. Parang, Kasi pagtatayo ka sa pintuan, Delikado yun. maano ka sa bubong. Actually, Diba? in a literal sense. ulit. Pag tumayo ka sa pintuan, tatama ka sa bubong. Okay. Sobrang literal. Alam ko sa tapat. Sa taas pala, no? Talagang literal na pintuan. Hayop ka. So, ano explanation? So, ito na. It believe to block the flow of good energy and bring bad luck to the household. Wala sinasalo ko lang eh. Okay. Gusto kong Sa'yo saluhin. lahat, sa'yo lahat. Ayaw ko mag-share. Recharge muna Yung ako mga kapatid mo sa pala, fountain. Usually, pero may mga matatanda yung mga tatay, nakatambay lang sa pintuan, nakapaiwan. Ganun pa. Nasa kanila lahat. Pero make sense yung ano na yun. Again, coming from a logical perspective, nabablock mo yung productivity nung household eh. Parang kung nakaharang ka sa pintuan, para papasok yung tao. Pero meron bang taong tatambay sa pintuan ng 1 oras or 2 oras? Meron. Security guard. Yung mga guard. Guard! Mga nakapaiwang pa Okay. dun. Kapon nga nag-golf ako. Pero hindi pa, Sige. sa bahay ba? Kapon nag-golf ako tapos yung papasukan ko na pinto, may guard na nakahawak sa pinto. Hindi pa ako malapit. So akala, okay, pagbubuksan niya ako ng door, ganyan. Pagtingin ko, paglapit ko, tutulog pala siya. Nakahawak. Nakahawak siya, ganun, tutulog siya. Tapos sabi ko, di ko alam paano ako sabihin na, sir, pabukas, ganun. Tapos ginawa ko, tinry ko tulakin, ganun. Tapos nagising siya. Sabi, ay, sir, golf? Ganyan ko siya. May ganong experience ako sa condo. Yung may guard kasi doon na matanda. Na usually sa amin, pag tinap mo yung ID, so magtatanggal yung lock ng pinto, tapos bubuksan, di ba? Usually yung guard, binubuksan niya yung pinto. Or pwede naman ikaw rin magbukas, pero usually nakatambay yung guard doon, tapos binubuksan niya yung pinto. Tapos may guard doon na matanda. Pag binubuksan niya yung pinto, lagi halfway lang niya binubuksan. Kasi Hindi niya binubuksan. Parang paano ako lalabas dyan? Halfway lang. Parang, baka saying na, another way of saying na, papayat ka na raw. Hindi. Well, weird eh. Weird talaga pag siya lagi yung guard doon. Parang, kuya, padaanin mo naman ako. Parang, alam mo yung, minsan ako na yung nagtulak ng pinto pero nandun siya sa labas. Tapos sasaluhin niya yung pinto na halfway. Oo, Hindi niya ihilahin. Hindi niya itotodo na bukas. Parang, kuya, hindi pa ako nakakadaan. Ba't sinasara mo na agad? Naka-bare minimum mode siya. Bare minimum mode. Ayan. Low power mode. Okay, sige, next tayo.
Makes sense naman, di ba? Yung parang binablock mo yung... Yung technically, yung fortune is the productivity. So, next. Ito, medyo weird to. Pagpapatuka sa manok sa hating gabi. Pero English term niya, feeding chickens at midnight. Ba't ang lalim nila mag-Tagalog? Sobrang lalim naman. Okay, feeding chickens. Parang iba na yung naging meaning ng Tinagalog, pagpapatuka sa manok sa hating. Parang, ibig sabihin, parang tinutuka ka ng manok na yun. Anyways, parang it is believed to attract aswang, a mythical creature in Filipino folklore. So, medyo ano siya. Bakit? Kasi... Ang probinsya siguro yun. Siguro ang logical ano dun is dapat natutulog na yung mga manok para sa para sa umaga. Gising tulog ba mga manok ng Hindi ko kasi maga sila gumigising. Maga sila gumigising. Tsaka 8 hours silang tulog. Siguro, diba, bawal matulog ng busog eh. So, sila rin. Pwede matulog. Pakainin yan. Ang tinola natin yan. Hindi kasi I think, di ba naniniwala sila sa aswang? So, pag nagpakain ka ng manok sa gabi, hindi na din yung pagkain. So, ma-attack niya yung aswang na gusto ng pagkain. Parang agawan niya yung manok. Kaya niya bang humawak sa bagay? Kaya niya. Mahawakan niya nga yung manok eh. Or yung aswang, ang target yung mga... Yung manok. Yung feeds na. Instead na yung baby yung targeted. Yung buntis yung targeted ng aswang. Yung manok na lang. So, pili ka. Wait lang, sorry. Yung aswang ba, yung baby yung target nila? Or yung tik-tik yun? Tik-tik. Di ba aswang yung tik-tik? I mean, akala ko... Nasa category pa din natin na aswang yun. Okay. Akala ko yung aswang, siya, parang... Ano ba yung aswang? Parang monster. Filipino mythical creature. Ano yung itsura ng aswang? It can take many forms. Category siya. Category siya. Hindi siya specific. So, tik ba lang? Yun. Tik. Aswang yun. We? Akala ko aswang is a creature. Hindi, walang itsura ng aswang. Category siya. So, monster siya in Tagalog. Okay. Hindi, halimaw pala yung Tagalog na monster. Okay, next time. Ito. Pagbabaliktad ng pinggan. Pag umaalis, this ensure that the departing person will reach their destination safely. Okay, positive siya. So, parang kapag, kunwari, kasabay mo atang kumain, hindi naman siguro, kapag, kunwari, naglalunch yung family mo, tapos aalis ka na, papasok. Parang kailangan nila i-turn yung plates nila. Para safe ka dumating sa pupuntahan mo, parang ganun siguro. Tingin nyo, may logical explanation ba dun? I think, yan yung, di ba kasi, dahil ba sa namatay or basta may aalis? Hindi, basta kunyari aalis lang. Sa burol ba? Hindi, kasi usually, di ba yung dati, yung mga table setting nila, may pinggan na. Tapos kanya-kanya kayo ng seat. Kumbaga, kanya-kanya kayo ng pinggan lagi. Sa lamesa. So, kunyari, pag namatay na isa, babalik rin mo na yung pinggan niya. Kumbaga, wala na tong kumakain dito. Babalik rin mo. Yun yung na-imagine ko. Or hindi. Hindi ko alam. Akala ko yung sinasabi mo yung sa burol na bawal ka magsabi ng... Bye-bye. Bawal ka magpaalam. Bawal ka magsabi na... Alis ka na. Una ka na. Una na ako. Alis na ako. Bawal. Kasi baka mauna ka na talaga. So, paano magsabi sa burol? Wala, alis ka lang talaga. Alis ka lang. Bounce na ako. Medyo iba yun, Di ba? Pwede yun, Modern. Modern no? Pero alam ko bawal maghatid yung nagmo-mourn eh. Bawal maghatid. Hindi ko alam yung bawal ka magpaalam. Bawal ka magpaalam talaga. Kasi naalis ka lang bigla. Ganun. Hindi ko alam yun. Gets na nila yun. Ito. Bawal maglinis ng bahay sa bagong taon. Uy, sakto mag-New Year. Totoo kaya ito. Ba't ka nga maglinis eh? Ang dami paputok. Bukas na. After namin. Sweeping or cleaning on New Year's Day is thought to sweep away good luck and blessings for the year. Parang walis din ng gabi, no? Oo. Siguro tamad yung inutusan to. Bata naman na nag-ano na ito. Dami pa nagpapaputok. Paglilinisin mo. Nagpuputok nga pa, pinagwawalis yun na ako. Pwede din. Paghinging salamin sa hating gabi. Asking for a mirror at midnight.
Oo. It's believed to invite bad spirit into the room. Every time may mirror, kinikilabutan. Baka daw pag gabi, Bloody Mary. Oo, may makita ka sa acting. Ito ba? Isa pa. Pag bringing bay leaves inside the house. Uy, kakaiba yun. Ngayon ko lang na rin. Laurel? Bay leaves, diba? Dahon ng laurel. Oo, laurel. Paano tayo mag-adobo? Kaya nga. Is it thought to attract misfortune and dispute among family members? Ayaw lang siguro niya sa ayaw niya. Laurel. Nakakain niya lagi. Uwi niya, hindi ko trip. Pero halos lahat parang adobo tayo, Pinoy tayo. Tayo mga laurel sa bahay. Or di niya trip yung amoy. Ito. Tying red clothes on pillars. Dahil it is believed to ward off evil spirit naman and bring protection. Oh, okay. So, positive yun? Positive. So, parang siya yung yung garlic na parang gano'n. Na sinasabit gano'n para sa vampires. Kahit, di ba, pansin niyo yung mga feng shui na, yung parang may mga red sila nakasabit sa mga bahay. Na niyo ba yun? Hindi. Pero sila mga red na wind chime. Hindi, yung wind. Basta madami silang ganun sa labas ng pintuan, mga kulay red. Try kaya natin, i-apply natin lahat ng pamahiin sa isang araw. Gawin natin. Like, kukontrahin mo or i-apply natin lahat. Gagawin natin. So, lahat. susundin. Okay. Hindi ako magwawalis. Ang gulo siguro ng buhay natin. Mahirap din kasi pag masyado na maraming pamahiin, parang doon na nagbe-base lahat ng galaw mo sa buhay. Parang nalilimit na. I think they were made before to control a group of, to control some people talaga. Para may, So, parang feeling ko yung pamahiin talaga. Para sa akin, meron siyang expiration. Meron siyang expiration. Parang hindi na siya applicable sa panibagong generation. So, pero siguro dati it works. Lalo, kasi iba na yung parang ako, kung sabihin ko na maging bias ako na di ako maniniwala dyan sa mga yun. Kasi baka hindi na nag-a-apply sa kung paano ako namumuhay ngayon. Kaya parang, kunyari, bawal ka magwalis sa gabi. Putya, yung trabaho mo, 8 to 8. Uwi ka, gabi na. Yun na lang tayo alang, di ka maglinis. Yung day off mo, once a week lang. Alam mo yun, parang hindi ka na nag-a-apply. So, hindi na siya nagiging better yung buhay mo kapag sinunod mo pa yung ganun. So, siguro yun. Tsaka maliwanag na, wala na mawawala kapag ka nagwalis ka. Or baka yung mga bahay ngayon, well-lit talaga na, alam mo yung bahay na social bawal magwalis, pero nagva-vacuum ka. Ganun. Oh, yun. Paano yun? Wala nga akong walis. Paano yun? Wala rin akong walis. Paano yun? May vacuum ka, so pwede na. Technically, hindi ka nagwawalis eh. Kasi outdated yung pamahiin eh. Update nyo. Update muna. Bawal mag-vacuum sa gabi. Mag-vacuum. Maglabas kayo ng patch note. Patch nyo muna. Patch nyo muna. Update pamahiin Pilipinas. Bagay pa eh. Bawal magwalis 0.2. 1.1.2. 2K24. Ito last. Sige, last two. Pero ito naman, may nabasa akong story sa Reddit. So, nag-share siya ng story niya. Let's hear that. Sabi niya dito, please help po. Ano po pwede kong gawin? Kasi, libing po bukas ng kamag-anak namin. Isasama daw po sa libingan yung aso kasi daw po dumaan sa ilalim ng kabaong. So, buhay pa yung aso? Oo. Ang sakit sa dibdib kasi sabi ko bawal yun. So, kawawa naman yung aso na. Pinatay siya? Hindi, wala pa. Sinama lang. Nagtatanong pa siya kung anong gagawin. Oo. So, ano sagot ng mga tao? Di ko na inanong. Well, personally. Pero ba't naman, di ba? Away to pag gagalin sa akin. Away to. Ano kayo ng aso ko? Di ko papatalan. Kasi parang pag ganun, like, nakikipagtalo ka sa isang tribal na tao na naniniwala siya sa ganun. Ikaw hindi ka nga naniniwala dun eh. Ba't papatayin yung aso ko yan eh. Parang ganun ba? Oo. Parang ako hindi, Kasi diba, parang maniwala ka dun na. Parang ganun, hindi nyo ba naririnig yung sarili nyo? Ganun. Anyway. Pero parang sakit sa puso nun, parang sa mamatay yung aso. Sama yan. Para dumugin. Parang sobrang Isama. Sa witch. Ayun, sa witch. Parang witch. Burn the witch. Grabe. Wait. Okay. Ito, last na to, last. Sige lang. Pero medyo kinilabutan ako dito. Alam niyo ba kung bakit
sinasabi yung hindi, ewan ko consider to as pamahiin. Wala pa, kiniglubutan na ako. Hindi ako sure kung pamahiin to. Hindi ako. So, correct me if I'm wrong na lang sa mga viewers. Alam niyo ba yung reason behind saying tao po? Ay, wala na. Ito na. Oh, God. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Ito mo na. Ako lang may hindi. Alam mo, Kens? Ito mo na. Ito, many assume it refers to the knocker calling out to us if there are people inside. So, parang sinasabi kung may tao ba? Tao po, ganun. Pero hindi pala yun. Ang ibig sabihin nila, parang, it is said to stem for the knocker reassuring. Chan, baka mas okay if Tagalog. Hindi, tatagalogin ko naman. Sige. Reassuring the knocker. Knockers reassuring the people inside that she or he is a person and not possibly a harmful supernatural creature. So parang in Tagalog, parang sinasabihan mo yung kinakatokan mo or yung tao doon na tao po ako na ang papasok is tao po, hindi ibang creature, entity, ganun, ibang entity. Nagpapakilala ka as tao. Oo, kaya tao po, ganun. Kasi di nila alam kung nasa labas para aswang pala yun. Oo. Kasi minsan kumakatok lang, di ba? May ganun. Shapeshifter. Shapeshifter, kaganyan. So, grabe ang galing. Doppelganger. Nakakatakot yun ba? Oh, May Sobrang- naalala ko dyan na Sobrang... binigay mo sa akin dati na pamahiin. Ano yun? Yung bawal matulog ng basa yung buhok. Okay. Kasi mabubulag ka. Ako nagsabi Ikaw nun? yung nag-explain sa akin ng dati eh. Ano sabi ko yung mabubulag pala yun. ang explanation is parang yung babaho yung punda. Oo, kasi syempre makukulob. Makukulob ng tubig. So, yun. Dami. Anyways, I think we're good. Yun na yung last. So, meron ba kayong mga side pamahiin dyan na gusto i-share? Speaking of, magpagusto na tayo ng pamahiin natin. Actually, kanina yung ba sinasabi guys, no? Ano ba yung pamahiin na gusto mo? Isipin mo na lang. Kapag di kayo nanood pag Sunday. After ilang years, after 1,000 years, pwedeng Diyos na pala tayo. Dahil dun sa sinabi mo to. Oo. Diba? Pag di kayo nanood ng Sunday, ganyan, yung week nyo, hindi maganda. Ganyan. Kami na ang source of happiness. Ikaw, baka meron ka. Meron kang pamahiin. May naisip ka na ba? Ipauso. Or dapat mag-yakult ka pagkagising bago matulog. Uh-huh. Or every after meal. Uh-huh. Every after meal. Mag-yakult. Di ba? Isang probiotic. Ano mangyayari? Gumagawa ka ng basketball team. Wala, tatangkad ka. Isa pa yun, sino nagsabi nun na pag nag-yakult, tatangkad ka? Pinoy din yun. Makulit na Pinoy din yun. Diba? Para lang pag-yakultin yung mga bata. ginawang verb. Yakult pa rin ba yan? Taon-taon siguro yung mga tao. Tagal na ng Yakult. Long episode na yun. Yakult, baka naman. Yakult. Baka naman. Everyday okay, di ba? Unang sponsor natin, Yakult. Hindi natin alam. Diba? Hindi natin alam kung anong Yakulero. pwedeng pumasok. Tuloy-tuloy lang willing tayo. kami mag-Yakult on cam. During podcast, mag-Yakult kami for you. Bakit hindi nila pinalitan yung pangalan ng mga sales nila na Yakuleros? Alam niyo yung game na ikaw? Ikaw. Ikaw? Yung ganito. Ikaw. Nagtataktak ako ng ketchup ikaw. Ikaw. Alam mo yung ganun? Hindi ko alam yun. Ano yun? Explain. Hindi ko alam. Sa TikTok, merong hindi siya TikTok. Actually, napanood ko siya sa YouTube. Basta, Improv. Okay. Basta yung spit? Okay. Yun. Basta merong game na napanood ko sa parang YouTube shorts. Ang galing na, nakot na yung attention ko. Tapos parang, nag-spread out siya. Ibig sabihin, yung boses nung nagpapagame, catchy. Tapos yung mismong game, catchy. Yung editing nila, catchy. Everything perfect talaga. Sobrang catchy. Sobrang okay yung game. And lahat-lahat. So, parang kunyari, gagawa ko ng movement. Tapos, parehas natin gagawin yun. For example, ganito. Okay? Kunyari, nagtataktak ako ng ketchup. Parang, ikaw din, gano'n ka din. Ikaw. Ikaw. Ano ginagawa mo? Ikaw, ano ka? Hindi kayo Okay. Di ba? Nasasagutin mo siya parang kunwari ito, kinakaligit ko yung TV. Yan. Ikaw. So, lahat tayo gagawin yun. Lahat. Spit yung pangalan ng group nila. Spit. Spit ba? Tama ba? No, improv. Galing nila. Galing so, nila. Anyway. Anyway. So,
yung pamahiyan na na-discuss na is we're on, ano lang naman, nag-share lang kami ng mga ideas. We're not to, invalidate those pamahiyan. Yes. So, naniniwala kayo, it's up to you naman. Kung hindi kayo, then, So, hindi namin sinasabing, wag kayo maniwala. Si Kenzo lang nagsasabi nun. So, hindi. For mo, wag kayo maniwala dun sa mga, lalo na yung dun sa napkin shit, bro. Oo, sabihin ko. So, nasa inyo, kung maniniwala kayo, on up to what degree kayo kung kaya nyo maniwala. So, nasa inyo lahat. Pero lang kami, nag-discuss lang kami nag-share lang kami ng mga pagkakaintindi namin. And kung ano yung sinasabi ni internet or kung ano yung translation niya. So, yun lang naman. So, kung may mga na-offend, si Kenzo kayo magalit. Okay lang, ako na. Pero ito, I just wanna use this platform din, itong page namin, para sabihin din sa inyo na yung mga paniniwala, 'di ba? Okay lang naman 'yan. Sabayan niyo talaga please ng kilos. Okay, like bibili kayo ng sobrang daming pampaswerte. Sabihin natin pamahiin, 'di ba? Naniniwala na rin sa swerte. Kung yung swerte lang. Dagdagan niyo ng kilos din. Yun lang din. Walang masama doon din. Actually, before against ako doon, parang ba't ako naniniwala dyan? Kahit lagyan ko ng lagyan yan. Siguro kung yun lang talaga, solely, pangit siya. Pangit siya. Kasi, meron ako naalala dati, sobrang galit talaga ako sa, sorry, share ko lang bago tayo matapos. Merong bigay sa akin yung mama ko sa wallet, yung pampaswerte daw, na binili nila sa, hindi ko alam kung saan siya. Basta yung pampaswerting yun, binigay niya sa akin bago mag-pandemic. Okay, so binigay niya ata January, February, nag-lunch kami outside. Lagay mo to sa wallet. Pantrip ako sa mga nagagawa niya. Naniniwala kayo sa mga ganyan eh. Kinukuha lang kayo ng pera niyan eh. Mga nagtitinda dyan eh. Ganun ang mindset. Ganun. Lagay mo na lang. Sige na, wala namang kasya dun sa likod ng wallet. Parang bifold na wallet. Nilagay ko na lang. Para siyang basta Chinese siya na nakalagay na dalawang, basta may dalawa eh. Try ko pakita sa inyo mamaya or book. Next time. Ngayon, nilagay ko siya doon. Tinago ko lang siya for a long time. Tapos, nung nag-pandemic, natanggal ako ng trabaho, natanggal si Julia. Hinayan ko na siya doon. Tapos, doon na pumasok yung pag-business ko. Doon na siya nag-start. Tapos parang, fast forward, nag-iba din talaga lahat. So parang, may grudge ako na parang, ba't ba ako kasi hindi naniniwala? Although, hindi naman talaga ako naniniwala dito. Pero, parang, back of my heart, parang, baka may dagdag din to. Minsan may ganun. So, naniwala ka na dahil doon? Hindi pa rin, hindi ko masabi. Yung mga ganung items kasi, yung mga ganung items, considered as mga placebo items yan. Placebo. Oh, so, it helps you manifest. Ewan ko kung naniniwala ka sa mga yung energy. You attract the energy. Yun nga. Law of attraction. May mga ganun eh. May mga ganun na items na, sige, tago mo yan dyan, gagaling yung sakit mo. Pero since super mina-manifest nila yun, pinaplacebo nila, nangyayari. Kasi na-attract yung energy. Ewan ko naniniwala. Kumbaga, it helps you to manifest. Yun. Pero syempre, gagalawan mo pa rin. Siguro parang yun nga, tama yun. Yung sa placebo, ganun na siguro talaga yun. Like, ganun na lang siguro nangyari. Ang pinakaiba lang, hindi lang ako naniwala sa kanya at that point. Parang, ngayon, parang dalawang klase. So, kung gusto mong maniwala sa ganun, like, placebo, yun, natutulungan kanyang ganun. Ako siguro yung isang tao na naniniwala ako minsan dun sa parang iniisip ko sa vision ko. Doon ko na siya na-attract. So, ayun. Yun lang. Ako, naniniwala ako na yun. Naniniwala ako na instead na increase mo yung luck mo, increase mo yung productivity, like dapat yung binibili mo hindi to increase yung chances na manalo ka sa loto, but increase yung productivity mo na mas madumali yung buhay mo, mas madali yung trabaho mo and stuff. Kasi yung totoong fortune, nanggagaling yun sa productivity mo. So, pag sinabi nilang increase fortune, manggagaling yun kung nag-increase yung productivity mo. Hindi dahil increase fortune na dadating lang talaga yung pera. No. Yung pera mo na dadating sa'yo is based sa productivity mo. So, yun. Okay. Ayun. So, yeah, I think we shared some messages naman. So, I hope you understand na ganun. So, yeah, I think we're good. So, don't forget to like and subscribe. Share nyo na rin. Then, yung mga social medias namin, sa end of the video, andyan na yan, naka-plug na rin dyan. So, follow us there. So, para makita nyo pa kami. Ganun.
Baka may comment, baka gusto nila mag-comment ng pamahiin na... Oh, actually, share some pamahiin. So, yan. Kung napanood nyo na no? Balitaan mo kami. Balitaan nyo kami kung babasahin natin lahat. Oo. Babasahin namin lahat. Promise, magko-comment din kami. So, kung may gumawa na sa napkin, yeah. Interested si Kenzo, interested kung totoo ba. Hindi, gusto ko makausap yung may-ari nun, tsaka yung nagpausa nun. Ito na kakausapin. Or kung gumana ba? Comment kayo. Mag-comment kayo. Ay, dami account. Mag-comment kayo kung gumana. Kung clear na yung face nyo. Gagawin din namin. May before and after. And cut!